Good morning, brothers and sisters. Muli si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. Saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito o dito sa Pilipinas, saan man kayo, sa Luzon, Visayas, and Mindanao at Metro Manila. Ayan, yung nasa ibang bansa naman, kayo man po ay mga OFW or naninirahan na po dyan sa ibang bansa. Samot dalangin ko, sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ayan, so ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon, brothers and sisters, sa bidyong ito, ang pagkain spiritual. Yan po, sapagkat yan po ang gawain natin ay ihayag po sa inyo ang katotohanan, which is yung pamumuhay spiritual. Ayan. So, ang pamagat or ang maaring isang katanungan po yung ating paksa ngayon sa ating ebanghelyo, ang uri ng magiging katawan sa muling pagkabuhay. Ayan po mga brothers and sisters, sapagkat alam naman po natin na marami po sa atin ang hindi po nakakaalam tungkol sa mga bagay na ito upang hindi po tayo mag-alinlangan na sumunod sa Panginoong Hesus. Kaya hanggat maaari po, tapusin po ninyo ang bidyong ito upang malaman po ninyo, malaman natin kung ano nga ba yung magiging uri ng ating katawan sa kabilang buhay. Ayan po, kailangan po malaman natin ito upang hindi po tayo nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos. Kung ano yung magiging katawan natin. Kung tayo pa ba ay mag-aasawa pa o hindi na. Ayan, so yan po yung mga bagay na iyan na dapat ninyong malaman. Kaya hanggat maaari, mga brothers and sisters, kung ito po ay mapanood ninyo at dumaan sa inyong mga wall, tapusin po ninyo upang nang sa ganon, malaman po natin at hindi po tayo nag-aalinlangan na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ayan po. Ang sabi nga po doon sa Evangelyo, ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Ayan, ano nga ba? Kaya yan po yung kailangan nating malaman. At malalaman po ninyo ito kung tatapusin po ninyo yung video. Ayan. So, nung yung unang tao ay si Adan, ay binuhay po siya ng Diyos or nilikha siya ng Diyos mula sa alabok. Ayan, hiningahan siya ng Diyos. Kaya pakinggan natin ang sabi po dito sa ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ayan po, yung unang Adan ay nilikha na binigyan ng buhay. Hiningahan po siya at nagkaroon siya ng buhay. Yan po yung unang Adan, si Adan po. Ngayon, ang pangalawang Adan ay ito po ay espiritu ang ipinagkaloob ng Diyos Ama. Ipinagkaloob sa yung huling Adan, ang unang tao si Adan. Ayan. So, puntahan po natin ang aklat ng Genesis chapter 2 verse 7. Ang sabi po dito, nilikha ng Diyos mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Ayan. So, yung huli po natin, yung huling Adan, which is ang Panginoong Hesus po, ay espiritu po ang ipinagkaloob ng Diyos. Ito po yung kanyang lingkod na hinirang, which is ang Panginoong Hesus. Na ang sabi dito sa aklat ng Isaiah, chapter 42, verse 1. Sinabi ng Diyos, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Ayan po, ibubuhos ko, ang sabi ng Diyos Ama, ibubuhos ko sa kanya ang aking
espiritu. At sa mga bansa ay siya ang magpapairal ng katarungan. Which is yung unang Adan po. Ito po, nililiwanag ko lang po sa inyo upang hindi po kayo nalilito. Yung unang Adan ay nilikha ng Diyos mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Pero ang pangalawang Adan ay espiritu na ang sabi dito, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Ayan po, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. So, yung lumang Adan po na binigyan ng buhay, hiningahan sa ilong, na nilikha mula sa alabok, dito po ay may kamatayan. Ngayon kung mananatili po tayo doon sa lumang Adan, tayo din po ay may kamatayan. Kaya nga po sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay mapawalang sala at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit nakakalungkot, brothers and sisters, marami po sa atin ay talagang hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Although ay meron naman iba. Ayan. Ngunit sa kadahilanan siguro, walang nangangaral kung ano nga ba yung dapat na pamumuhay natin ngayon. Ngayon po ay nakaugnay po tayo dapat sa Panginoong Jesus, which is yung bagong Adan na binigyan ng Espiritu. Dapat yung pamumuhay po natin ngayon, kaya nga po yan po yung lagi kong ito po yung ating talagang pinagsisikapan na ipaalam po sa inyo ang kapangyarihan ng Diyos kung ano po yung dapat natin pamumuhay ngayon. Ngayon po dapat ay spiritual na pamumuhay. Hindi po yung nakaugnay doon kay Adan. Sapagkat ang sabi nga dito, ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. Ayan po. Even nung ang Panginoong Jesus ay binautismuhan ni Juan Bautista, ay bumaba sa kanyang espiritu. So puntahan natin ang aklat ng Mateo chapter 3 verse 13 hanggang 17 na ang sabi dito ng Panginoong Jesus. Pakinggan po natin. Ang sabi dito, si Jesus ay dumating naman sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Sinansala siya ni Juan na ang wika, ako po ang kailangang ang bautismuhan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin. Ngunit tinugon siya ni Jesus, hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. At pumayag si Juan ng bautismuhan si Jesus. Umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ayan po, brothers and sisters, kung matatandaan po ninyo, bumaba ang Espiritu mula sa langit. Ito po yung nag-anyong kalapati. So, ayan po, Espiritu po ang ibinuhos ng Diyos Ama kaya sa Panginoong Jesus. Ayan, so tunghayan pa rin natin dito sa aklat ng ni San Marcos chapter 1 verse 9 hanggang 11 ang wika dito. Hindi nagluwat dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. So kung matatandaan po natin, ito po ay talagang ipinagkaloob ng Diyos Ama na talagang ibinuhos sa kanyang espiritu upang nang sa ganon ang sino mang manalig sa kanya't manampalataya
ay magkaroon din po nito ng espiritong ito. Ito po ang hindi natin alam. Kaya ito po yung sinasabi doon sa aklat ng Isaiah chapter chapter 42 verse 9 ng wika doon, ang mga bagay na ito ay natupad na. Mga bagong bagay ngayon ang isasaysay ko bago pa mangyari. Kaya nga po yan yung mga bagong bagay na iyan, yan po yung espiritu na ipagkakaloob sa atin. Ngunit marami pa po ang hindi nakakaalam sa atin, or almost lahat hindi pa nakakaalam. Even yung mga nangangaral na ay hindi po ipinangangaral ito na dapat yung pamumuhay natin ngayon spiritual. Hindi po yung katulad ng mga uh, nakasalalay doon kay Adan na lumang sa unang Adan na mga material na bagay. So kung hindi po natin iiwanan yung lumang buhay na iyon, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan, sapagkat ang Panginoong Hesus, kung ayan nga, kung ating matatandaan, di ba, ibubuhos ko ang aking espiritu, ang sabi ng Diyos Ama. Ito po yung huling Adan, ang sabi dito sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 1, sinabi ni Yahweh, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. So maliban po na tayo ay makipag-isa sa Panginoon at hindi po tayo manampalataya sa kanya, ay hindi po sa atin ang espiritu. Kaya dapat magbagong buhay muna tayo, magbalik loob sa Diyos, at yan po ay magkakaroon po tayo ng espiritu na nagbibigay buhay. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yan po ang layunin ng Diyos. Lahat tayo, lahat ng tao dapat ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Kung matatandaan po ninyo yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Juan chapter 3:16, ang nakalagay doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang manalig at manampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliban po na tayo ay makipag-isa sa Panginoon, wala po tayo buhay na walang hanggan. Sapagkat nasa Panginoong Hesus ang buhay. Siya po ang nagkakaloob sa atin. Siya po ang may kapangyarihan na pinagkalooban ng Ama upang magbigay naman sa atin ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay mananalig at mananampalataya sa Kanya. So yan po, marami po sa atin ang hindi nakakaalam niyan. So tunghayan pa rin po natin dito sa aklat ng Lucas, ganun pa rin po ang ibinuhos, ang espiritu pa rin ng Diyos, ang sabi dito sa aklat ng Lucas chapter 3, 21 hanggang 22. Nang wika dito, nabautismuhan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y manalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Maliban po na tayo pagkalooban ng Diyos Ama ng Espiritu na magbibigay buhay, ay hindi po natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng Panginoong Hesus, dapat makakamtan po natin iyan. So, ngayon, paano po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Or ano nga ba ang magiging uri natin? Of course, ang Espiritu po kasi, kung tayo makikipag-isa sa Panginoong Hesus, ang Espiritu po kasi, yan po yung nagbibigay buhay. Yan din po yung ibibigay din po sa atin kapag tayo nabuhay ng muli sa kabilang daigdig. Yan po, bibigyan po yan ng katawang panglangit na po, hindi na po panglupa, sapagkat ang katawang panglupa ay may kamatayan, katulad kay Adan, yung nangyari kay Adan, yung unang Adan. Ngunit yung pangalawang Adan nga, yun nga ang binigay ay espiritu. So hindi tayo mabubuhay kung hindi tayo muling mabubuhay kung hindi tayo magkakamit ng espiritu na ipagkakalob sa atin. Ito po yung tinutukoy doon sa aklat ng banal na kasulatan na
mga bagong bagay ang isasaysay ko bago pa mangyari. Kaya dapat bago pa mangyari sa atin na tayo'y bawian ng buhay, dapat makapamuhay na po tayo ayon sa Espiritu. Sapagkat kung hindi po tayo magbabagong buhay, diretso po tayo sa pupuntahan po natin sa impyerno. Yan po. Kasi yan po yung nakasanayan natin. Saka yun po yung pamumuhay natin. Which is makasalanan po yun, makalaman. Kaya nga yung unang mga tao nung panahon ni Noe, kaya nga ginunaw ang daigdig dahil sukdulan na sa langit hanggang sa langit na ang kasalanan ng mga tao. Kaya ginunaw ang daigdig. At natira lang si Noe na naging tapat sa Diyos. Namuhay na matuwid. Kaya dapat din po tayo mamuhay ng matuwid. Kung nagnanais po tayo magkamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinasabi ko po sa inyo, yung pamumuhay po natin ngayon, ito po ay nakaugnay sa lumang Adan, sa unang Adan. Kaya maliban po na tayo'y lumipat sa ikalawang Adan, sa pamumuhay which is spiritual, hindi po tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ano bang bibigay sa atin? Puro kasalanan ang idudulot natin sa Diyos. Ayan. So narito po ang paliwanag po nito kung paano nga ba ano magiging uri natin. Ang paliwanag po dito ay tutunghayan po natin sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 35 hanggang 58. Pakinggan po ninyo at unawain po ninyo. Mamaya po ay sasabihin ko po sa inyo, sasabihin ng Panginoon kung anong uri ang magiging natin sa muling pagkabuhay sa kabilang daigdig. Yan po. So pakinggan po ninyo kung ano ang paliwanag po dito, kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Unawain po ninyo. Kaya napaka inam po na kapag meron po mga ganitong video, dapat po ay tinatapos po natin panuorin. Pakinggan po natin kung ano po ang nilalaman at mensahe ng Panginoon sa atin. Lalo na ngayon sa mga bagong buhay na kailangan natin na malaman. So pakinggan po natin dito sa aklat ng unang Korinto chapter 15 verse 35 hanggang 58 ng wika dito. Ngunit may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano ang magiging ayos ng katawan nila? Ang sabi dito, hangal, hindi mabubuhay ang binhing inihasik hanggang hindi ito namamatay. At ang inihasik ay hindi punong malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang itinalaga. Bawat binhi binibigyan niya ng angkop na katawan at hindi pare-pareho. Ang laman ng mga nilikhang may buhay, iba ang laman ng tao, iba ang laman ng hayop, iba sa mga ibon, at iba ang sa mga isda. May mga katawang panglangit at mayroon namang panlupa. Iba ang kariktang panlupa at iba ang kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Gayon din sa muling pagkabuhay. Pakinggan po ninyo at unawain po ninyo. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Tandaan po natin yan, ang katawang inilibing ay mabubulok. So walang silbi itong katawan natin ito, walang silbi ito. Maliban na palitan po natin ito ng espiritual, walang silbi, mabubulok po tayo. Wala tayong pag-asa na mabuhay muli.
So ayan po ang itanim natin sa ating pag-iisip, maging mindset po natin. Kung tayo po ay nagnanais ng buhay na walang hanggan, ayan po, tuloy. Pangit at walang kaya ng ilibing, maganda, malakas, nang muling buhayin. Inilibing na katawang panglupa, muling bubuhayin na katawang panglangit. Kung may katawang panglupa, mayroon ding katawang panglangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ayan, pakinggan po ninyo. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Diba? Napakalaki po ng diferensya. Ang unang Adan ay binigyan ng buhay, ngunit ang pangalawang Adan ay binigyan ng espiritong nagbibigay buhay. Kaya po yung espiritong iyon, maliban po na sumaatin po yan, hindi rin po tayo magkakaroon ng buhay. Ayan po. Ang espiritu po ang nagbibigay buhay. Kung wala tayong espiritu hindi tayo mabubuhay. Yan nga, di ba kapag tayo po ay pumapanaw na, umaalis sa atin yung espiritu. Ngayon, dapat yan po yung ingatan natin, ng espiritong iyan na umalis sa ating katawang panglupa ay mapunta doon sa dapat puntahan, sa Diyos. Huwag mapunta doon sa Hades or sa kamatayan, sa impyerno. So yan po dapat ang pinag-iingatan natin sa pamumuhay natin ngayon. Ayan, although hindi natin malalaman yan kung walang magpapaliwanag sa atin. So naintindihan ko po yun. Ayan, kaya nga naririto po ako bilang alipin ng Diyos upang ihatid sa inyo ang paghahari ng Diyos na hindi natin nabatid nung tayo ay mga bata pa. Ako man kahit nung ako'y bata pa, kung alam ko na ganito pala ang pamumuhay na dapat magkamit ng buhay na walang hanggan, di dapat noong ko pa sana ito ginawa. Diba? Kaso nga lang, ang bawat isa sa atin, may itinakda ang Diyos kung kailan tayo tatawagin. Kaya dapat lagi tayong maging handa kung kailan tayo tatawagin. Ganyan din naman sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, dapat din po tayo maging handa kung kailan siya babalik. Kasi pagka hindi tayo handa, matutulad tayo doon sa mga babaeng hangal na hindi nakapasok doon sa kasalan. So yan po. Saan na ba tayo? Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panglangit. Ang panlupa muna bago ang panglangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Mula sa langit ang pangalawang Adan. Ang mga katawang panglupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panglangit ay tulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, ayan, katulad po tayo ng taong nagmula sa lupa kay Adan. Yan po yung katotohanan sa pamumuhay po natin ngayon. Kasi kay Adan po tayo nagmula Ayan. So maliban po na tayo hindi umalis diyan sa pamumuhay na yan, sa nakaugnay doon sa katawang panglupa, wala po tayo, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi po natin makakamtan ang ipinangako ng Diyos, which is ang Espiritu na siyang magbibigay buhay sa atin. Ayan, ipagkakaloob ng Diyos Ama. Ayan, tuloy. Kung paanong tayo'y katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nagmula sa nanggaling sa langit. Ayan, darating din ang araw na matutulad tayo sa katawang nagmula sa langit. Ayan, kasi nga yung espiritu nagmula sa langit, hindi naman nagmula sa lupa. Maliban po na sumaatin ang espiritu na yon, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makalupa pa rin po, makalaman pa rin po.
yung ating pamumuhay. Wala po tayo makakamtan mula sa Diyos. Ayan po ang ipinaliliwanag natin ngayon sapagkat yan po ang nais ng Panginoon bago pa mangyari. Na malaman po natin ito yung mga lihim na hindi nalaman ng tao. Dahil nagkasala na nga po tayo ang lahat. Lahat po tayo nagkasala. Ngunit napakasagana, napakabuti ng Diyos. Sapagkat inialay niya ang Panginoong Hesus, inialay niya ang kanyang sarili, ang kanyang katawan upang ito'y maging handog sa kasalanan at matubos tayo. Lahat ng tao matubos sa kasalanan. Yan po ang lagi nating isipin dahil sa Panginoong Hesus napawalang sala na po tayo. Ngunit marami po sa atin or almost lahat po sa atin ay nananatili pa rin sa pagkakasala. Ayaw layuan ang kasalanan, bagkus patuloy na gumagawa sa mga kasalanan. Kapatid, wala kang aasahan na habag ng Diyos pagkapatuloy tayong gagawa ng kasalanan. Impyerno ang bagsak natin. Tuloy. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay di magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. O, di ba? At ang katawang panglupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Ayan po. Maliban po na palitan po natin ang pamumuhay natin sa pamumuhay espiritual. Kasi pagkapanglupa po, wala po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Wala po tayong bahagi sa buhay na ipagkakalob sa atin. Yung buhay na walang hanggan kung tayo po ay makalupa. Kaya dapat pinapalitan na po natin yung pamumuhay natin, espiritual na po. Huwag po tayong matulog. Sapagkat kung malalaman po natin, yun nga, katulad nga nung tinunghayan natin, ang ipinagkaloob sa Panginoong Hesus ay espiritu na nagbibigay buhay. Sapagkat kay Adan, yung unang Adan, ay hiningahan, binigyan siya ng buhay. Ngunit ang ipinagkaloob sa Panginoon upang ibigay naman sa atin, ito po ay ang espiritu na nagbibigay buhay. Ayan po ang lagi natin tatandaan, brothers and sisters, upang hindi po tayo mapahamak. Tuloy, pakinggan ninyo ang hiwagang ito. Hindi mamamatay ang lahat, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling tunog ng trumpeta. Pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na mamamatay. Babaguhin tayong lahat sapagkat itong katawan na nabubulok dapat mapalitan ng di nabubulok at ang katawang namamatay ng di namamatay. Kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Yan po, brothers and sisters, ang kabuuan ng ating mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan.
So ano nga ba ang magiging uri ng katawan natin? Ang sabi, ang uri ng katawan, hindi na tayo mag-aasawa. Ayan, wala na yan, pag-aasawang yan. So bagong buhay na nga tayo kasi nga babaguhin po tayo ng Diyos. Ayan, ang magiging ano ba, yung magiging ano natin ayos ng ating katawan sa huling sa bagong daigdig na ating pupuntahan. Ayan, kaya kung tayo po ay nagnanais o gusto natin makarating sa bagong daigdig, yung bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem. Ayan po, kaya magpakabuti po tayo. Katulad po ng Panginoong Hesus, naging masunurin sa Ama hanggang sa kanyang kamatayan sa krus, hanggang sa namatay sa krus, naging masunurin siya. Lahat ng iniuutos sa kanya ng Ama, sinunod niya. Dapat ganyan din po tayo. Kung ano ang inuutos ng Panginoon sa atin, sundin din po natin. Huwag po natin pakikinggan yung mga taong nais tayong iligaw. Hanapin po natin ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos, hindi po salita ng tao. Kapag salita po ng tao ang pinakinggan natin, pare-pareho, wala pong mag-aakay na bulag sa kapwa bulag. Kung ako bulag, makikinig ako sa kapwa ko bulag. Paano ako nito mahitatawid doon sa hukay? Pareho kaming mahuhulog sa hukay. Ibig kong sabihin, kapag nakikinig ka ng salita ng tao, isa rin bulag yan eh. Anong pakikinggan natin? Anong mapapala natin sa salita ng tao? Pakinggan po natin yung salita ng Diyos, ang katotohanan. Hindi po yung mga taong naglilika lang ng kwento na parang mga barbero. Huwag po ninyong pakikinggan yan sapagkat ang layunin po niyan, iligaw po tayo. Humanap ka po kayo kung sino po yung palagay ninyo na nagsasabi ng katotohanan sapagkat yan ay nagmula sa Diyos. Hanapin po ninyo. Humingi po kayo ng karunungan sa Diyos at ipagkakaloob sa inyo kung sino yung tao na dapat ninyong samahan, kung sino yung tao na dapat ninyong pakinggan. Yan po upang hindi po tayo maligaw. So pupuntahan po natin. Ano nga ba ang magiging ayos ng ating katawan? Ang uri, ano ba? Ano ba tayo matinik? Para, ito po, puntahan po natin sa aklat ng Mateo, chapter ayan, sa aklat ng Mateo chapter 22, verse 29 hanggang 30. Ayan, ang sabi po dito, pakinggan po ninyo upang malaman po ninyo at hindi po kayo nag-aalinlangan na sumunod sa kalooban ng Diyos para malaman po natin kung ano yung magiging uh, katawan natin, ang uri ng katawan natin sa muling pagkabuhay. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Mateo chapter 22 verse 29 hanggang 30 ng wika dito ng Panginoong Hesus. Sumagot si Hesus, maling-mali kayo. Palibhasay din ninyo alam ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos. Ayan po. Kaya po wala po tayong nalalaman sa salita ng Diyos kasi hindi po natin alam at ito kapangyarihan. Ano nga ba ang paghahari ng Diyos? Ayan po dapat yung mga inaalam natin kasi ang mga bagay na yun sa sanlibutan mo dudulot po sa atin yan ng kamatayan. Kapag yan po ay hindi natin yan linubayan, patuloy nating yayakapin yan, yan po yung magdadala sa atin sa kapahamakan. Ayan, ang sumagot si Jesus, maling-mali kayo, palibhasay din ninyo alam ang kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Ayan, hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ayan, sila kung tayo'y karapat-dapat na maging sa muling pagkabuhay,
magiging tulad tayo ng mga anghel sa langit. Abay, napakasarap siguro ng ganun, ano? Na, napakaganda ng pamumuhay natin, wala na tayong problema. Ayan, tuloy. Sapagkat, ayan, matutulad tayo ng mga anghel sa langit. Ayan po. Ayan, napakabuti po kung nagnanais po tayo na makamtan ito or maranasan natin sa pamumuhay sa kabilang daigdig, na dapat po hanapin po natin kung ano nga ba ang makapagdadala sa atin. Simple lang man po yan katulad din sa daigdig na ito. Kapag ikaw ay nag-aaral, halimbawa, abugansya, nag-aaral ka ng pagkabugado, of course, kukunin mo yung mga bagay na magtuturo sa'yo upang maging abogado ka. Kukunin mo yun at yun ang pagsisikapan mo. Ganyan din naman po tayo sa pamumuhay espiritual. Kung nagnanais po tayo na talagang magkamit ng buhay na walang hanggan, hahanapin po natin ang mga bagay na iyan. Ngunit hindi na po tayo maghihirap yan na katulad ng mga iba kapag wala kang pera, kapag nag-aaral ka pagka-abogado, wala, hindi mo magagawa yan. Dito kahit wala kang pera, mahahanap mo yung kailangan mo kung nagnanais ka na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humingi ka lamang ng karunungan sa Diyos. Ipagkakaloob sa iyo yan, kapatid. Hindi ka magdadalawang salita sa Diyos kapag yan ang hiningi natin. Huwag lang yung kayamanan sa sanlibutan ito, sapagkat kalaban po yan ng Diyos. Hingiin natin yung karunungan na nagmumula, karunungang espiritual. Ayan po, tuloy. Ayan, tingnan natin dito sa aklat ng San Marcos. Ang sabi dito, ayan, sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi